Hello guys! Welcome back sa Rai Anime Flix. Nauubusan ka na ba ng mapapanood na anime? Pwes huwag kang mag-alala at ako ang bahala sa'yo dahil for today's video ay may mga anime recommendations ako para sa'yo. At ang mga anime na ito ay mga anime na may overpower na bida. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Let's go mga anime lovers! Una sa ating listahan ay ang Lock and Logic. Ang logic ay ang konsepto na namamahala sa mga emosyon, kakayahan, mithiin, alaala, at lahat ng iba pang abstract ng katangian na bumubuo sa buhay sa iba't ibang mundo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan nito, ang mga alien foreigners ay nagagawang dumaan sa mga portal na puno ng logic mula sa kanilang mundo at nagdudulot ng banta sa ibang mga mundo. Upang labanan ang problemang ito, ang Another Logic Counter Agency o ALCA mula sa mundo ng mga tao ng Septia ay gumagamit ng mga logicalists, o mga taong may kapangyarihang makipag-ugnayan sa mga foreigners na naghahanap ng kapayapaan at nagbabahagi ng kanilang logic na nakatalaga sa pagharap ng posibleng mga panganib. Matapos ma-overload ang kanyang kapangyarihan 2 taon na ang nakalilipas, si Yoshichika Tsurugi ay nawalan ng kakayahang gumamit ng logic sa labanan, dahilan upang ituring siyang walang pinagkaiba sa isang regular na mamamayan. Sa kabila nito, ang kanyang buhay ay muling bumalik sa larangan ng digmaan nang makilala niya si Athena, isang foreigner goddess mula sa mundo ng Tetra Heaven. Dinala ni Athena kay Yoshichika ang kanyang nawawalang logic card na nagpapahintulot sa kanya na maging isang logic A-list muli. Di nagtagal, gumawa si Yoshichika ng kontrata kay Athena at sumali sa ALCA. Doon ay nakilala niya ang iba pang mga logicalists at sa pamamagitan lamang ng pakikipagtulungan sa kanila, malaki ang tayansa na mawakasan ang mga banta na nagdudulot ng takot sa lahat. Kasunod naman sa ating listahan ay ang anime na Peach Boy Riverside. Sa isang magical world kung saan ang mga tao, demi-humans, at oni ay labis na nagkakasalungatan sa isa't isa. Isang prinsesa na nagngangalang Soto Rain Sally Aldyke ang nasa paglalakbay upang mahanap ang isang taong nagngangalang Makoto Kibisu. Sa pagtawid sa mundo, nalaman ni Sally ang mga katotohanan na hindi niya alam dahil sa kanyang kinabibilangang angkan, kabilang na ang kaalaman na ang Oni ay nagtataglay ng sapat na kapangyarihan na lipulin ang sangkatauhan. Tila pinagpala ng isang paraan upang kontrahin ang lakas ng Oni, si Sally ay may kakaibang kapangyarihan na nagpapakita ng sigil na kahawig ng isang peach, na nagbibigay sa kanya ng mga superhuman abilities na may kakayahang talunin ng madali ang malakas na Oni. Sa kabila nito, tumanggi si Sally na magpakita ng diskriminasyon sa pagitan ng mga tao, demi-humans, at Oni dahil sa paniniwalang ang kapayapaan sa pagitan ng tatlong paksayon ay maaring makamit balang araw. Pangatlo naman na anime ay ang Talentless Nana. Ang mga misteryosong halimaw na kilala bilang enemies of humanity ay nagsimulang magsilitaw, kasama ang mga batang may supernatural powers na tinatawag na talented. Para ihanda sila sa nalalapit na labanan laban sa mga kalaban, lahat ng talented ay ipinadala sa isang paaralan na matatagpuan sa isang desyerto ng isla, kung saan nandoon ang lahat ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan hanggang sa makapagtapos sila na ipinagbabawal ang komunikasyon sa labas ng mundo. Isang araw, dumating sa paaralan ng isang bagong estudyante na nagngangalang Nana Hirogi. Ang kanyang palakaibigan at masayahing personalidad ay nagbigay daan sa kanyang mabilis na pakikipagkaibigan sa klase. Sa kabila nito, ang katotohanan, si Nana ay isang talentless government assassin na ipinadala upang patayin ang talented, na itinuturing ng gobyerno na tunay na enemies of humanity. Pang-apat naman na anime ay ang anime na Sword Guy. Nang hindi sumagot ang mga Diyos sa desperadong oras ng pangangailangan ng sangkatauhan, sa halip ay naging demonyo ito. Dumating ang inaakalang tagapagligtas na may hawak na espada na si Shoujui, ngunit ang hindi mapigil na pagnanasa sa dugo ng sandatang ito ay humantong sa pagpatay sa gumamit nito. Bagamat matagal nang natataka ng espada, natuklasan ito ng Shoshidai, isang organisasyong nangongolekta ng mga sinumpang sandata. Kasabay nito, ang pamilya ni Guy Ogata ay nagkawatak-watak dahil sa pagkakaroon ng isa pang demonyong espada na tinatawag na Shiryu, na humantong sa pagpatay sa kanyang ama at ina na nagpakamatay matapos siyang ipanganak. Iniwan sa kagubatan kasama ang sandata, siya ay natuklasan ng blacksmith na si Amon. Si Guy ay nagrebaho ng walang tigil sa loob ng maraming taon upang maasa ang kanyang mga kasanayan sa smithing. At ang panghuli na anime natin para sa araw na ito ay ang K-Missing Kings. Isang taon na ang nakalipas mula nang mawala si Shiro, ang Silver King, si Kurorie Togami at Neko ay naging masigasig sa kanilang paghahanap ng walang katapusan. Ang kanilang pagsisiyasat ay humantong sa isang run-in sa mga miyembro ng nabuwag na Red Clan HOMRA, Riki Yamamoto at Anna Kosmina na hinahabol ng Green Clan na nagnanais ng kapangyarihan ni Anna para sa kanilang sariling layunin.
Ngayon, tinawag ang mga miyembro ng Scepter Corps kasama sina Kuro at Neko upang iligtas si Anna, ang mascot, at ang tanging babaeng miyembro ng nasirang Red Clan, mula sa mga kamay ng kalaban kasabay ng paghahanap kay Shiro gamit ang kapangyarihan ng batang babae. Sa gitna ng krisis, ang grupo ay napilitang makipaglaban sa kapangyarihan ng magbanta ang Green Clan na aabutan ng domain ng Gold King. Ang kwento ay magpapatuloy sa isang batang lalaki na nahuli sa isang psychic war sa pagitan ng 7 hari, at ipinapakita ang mga pakikibaka ng bawat karakter pagkatapos ng pagkatalo ng kani-kanilang hari. Like and follow for more anime recommendations.